Bago tayo bumaba sa makina, dinadaanan natin itong aircon room. Tinitingnan natin ang fan, EHU fan, air handling unit fan. Tingnan natin ang current na yan. Kailangan hindi bumaba sa marking. Pag bumaba kasi yan guys, indication yan nag-slippage ang belt natin. Isang malaking factor yan sa icing. Remember, ang airflow. So kailangan lagi nating minomonitor yan. At pagka nag-slippage na, check lang natin yung belt or adjust natin. At wag naman masubrahan. Pag sobra naman sa current, masyadong mahigpit guys. Wow, ano to mga idol? Refrigerant ba yan? No, tubig lang yan mga idol dahil ang safety valve ay exposed yan sa atmosphere at kailangan nating i-check regularly dahil minsan nagli-leak din yan. Paalala lang, pag may napansin kayo dyan sa crankcase oil, bumabagsak, tingnan natin ito. May oil separator tayo dyan, design kasi yan mga idol, nababalik yan sa compressor. Baka may problema tayo sa solenoid valve. Yan ang suction temperature. Sa oras na normal na tumatakbo ang system natin sa air conditioning, kailangan i-check natin kung ano yung mga normal na parameters. Sa oras na mga abnormal ang mga temperature, pag may area ang system, tumataas sa normal etong suction temperature at discharge temperature. At of course, ang pressure. Ngayon, dahil mataas ang seawater temperature natin nasa 31 at normal naman, malamig naman ang kabina natin, i-consider natin to na normal. Pag mag-abnormal, ay baka mamaya may ere ka sa system. Paano naman natin malaman kung may problema na ang dryer? Kailangan check natin ang inlet temperature at outlet temperature. Ang inlet temperature is 44.5 at ang outlet ay 44.3, 0.2 lang, reasonable mga idol. Ibig sabihin, kung walang masyadong pag-drop ng temperature, okay pa ang dryer natin. Alam nyo ba na kung may hangin na nakukulik sa system ay mananatili lang sa liquid receiver? Bakit? Ang hangin ay gas state at dahil gas state ay mananatili siya sa taas ng liquid receiver. Ang trabaho ng condenser ay palamigin ang refrigerant vapor para naman magiging liquid. At dahil liquid ay mananatili sa ibaba ng liquid receiver. At dahil ang hangin ay isang non-condensable gas, kaya naman ang liquid lang ang tutuloy at ang hangin naman ay maiiwan sa taas ng liquid receiver. Maraming salamat